Praise God. Kapagpalang umaga po muli sa inyong lahat, mga taga-lumang palengke. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Ako po ay muli dinako ng Panginoon upang sa inyo po ay ibahagi ang kanyang magandang balita, mabuting balita upang ating ikaliligtas, ikagagaling, ikakalaya, ikakapagpatawad sa ating mga kasalanan. Mabuhay po tayong lahat sa biyaya ng Panginoon. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po nananalangin na, Panginoon, salamat po muli mo kung dinako sa lugar na ito upang kami lahat, o Panginoon, ay mapagpala na iyong mga salita. Panginoon, mag-usap ka sa bawat isa sa amin. Ikaw, Holy Spirit, ang kumilos sa aming kalagitnaan. Ang biyaya mo, ang kaligtasan mo, ang kabutihan mo, sumabawat isa sa amin lahat na naririto. At anumang espiritu na hindi mula sa iyo, pinapaalis ko sa lugar na ito. Inutusan ko silang bumalik sa hell in Jesus' name. At akin lang hinahayaan ng Holy Spirit, ang espiritu ng kaligtasan, kagalingan, kalayaan, magpapala, sumabawat isa sa amin lahat sa lugar na ito. I command the mighty angels of God, palibutan kami sa lugar na ito. At binabalaan ko sino man manggugulo sa gawain ito ng Panginoon. Ito'y gawain ng Panginoon, hindi gawain ng tao. And God forbid na ito ay guguluhin mo in Jesus' most powerful name. Amen. Amen. Ang sabi sa Efeso 2, noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Ang sabi ng salita ng Diyos, tayo daw po nung una, nung wala pa si Jesus sa buhay natin, tayo daw po ay mga patay sa paningin ng Diyos Ama dahil sa ating mga pagsuway at ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos ay totoo. Ang salita ng Diyos ay parang salamin ng ating buhay. At ang Diyos ang nagsasabi at hindi siya maaaring magsinungaling. Kung ang tao ay sinungaling, ang Diyos ay hindi kailanman magsisinungaling. Ang sabi ng salita ng Diyos, nung una'y patay kayo. Patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Ang tao po namumuhay sa kasalanan at pagsuway sa Diyos ay patay sa paningin ng Diyos Ama. Kaya po tayong lahat nung una, dahil sa ating pamumuhay sa kasalanan at pagsuway sa salita ng Diyos at kung anong sinasabi ng Diyos, tayo daw po ay patay sa paningin ng Diyos Ama. Kaya kapatid, kung ikaw ay patay pa rin sa paningin ng Diyos Ama, ang tanging mo lang gagawin ay magsisi sa iyong mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo upang ikaw ay maging buhay sa paningin ng Diyos Ama. Kaya nga, sa Bible, mayroong istorya na kung saan ay dumaan sa harap ni Jesus yung isang patay na ililibing. Ang sabi ni Jesus,
hayaan mo ang mga patay, ilibing ang kanilang mga patay. Sapagkat alam ng Panginoong Yesus, kapag ang tao ay sumusuway sa kanyang mga salita, kapag ang tao ay hindi lumalapit sa Diyos at lumalapit sa kasalanan, sila po ay mga patay sa paningin ng Diyos Ama at maging sa Panginoong Yesus. Kaya po mga kapatid, kung nais mo maging buhay sa paningin ng Ama, ang tanging mong gagawin ay magpakumbaba sa Diyos, humingi ka ng tawad sa iyong mga nagawang kasalanan. Lahat naman po tayo nagkakasala. Lahat po tayo ay mga patay ng una. Ang sabi ng salita ng Diyos, kapatid, hanggang ngayon pa naman ay patay ka pa rin sa paningin ng Ama. Kawawa ka naman, sapagkat ang tao bagamat siya ay buhay, subalit patay sa paningin ng Ama, isang lugar lang ang tutunguhan niya. Pag siya ay pumanaw sa mundong ito, kamakailan kami po ay dumalaw sa libing ng ating pamangkin na namatay noong nakaraang Sabado, doon po sa may Sanctuarium sa may Pasig. Alam niyo po ba na ang edad po niya ay 44 lamang. 44 years old. Subalit siya po ay pumanaw. Dito pinapakita ang buhay ng tao ay napakaigsi lamang, kapatid. At huwag mo ipagmamalaki na ikaw ay malusog pa, na ikaw ay bata pa, sapagkat ang kamatayan ay hindi mo alam kung kailan darating. Kaya naman napakaganda paghandaan natin yung ating kamatayan. Sapagkat kung tayo patay sa paningin ng Diyos at pag tayo namatay, di dalawang kamatayan ngayon. Pangatlo pa yung kamatayan na yung kaluluwa mo ay pupunta pa sa hell. Subalit ang tao, kapag siya ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan at tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tanging niyang tagapagligtas, siya ay magiging buhay sa paningin ng Ama at hindi na siya magiging patay kailan paman sa paningin ng Ama. So kung sa paningin ng Ama ikaw ay mabubuhay o buhay, malamang sa hindi, makikita mo rin ang Panginoong Yesus sa kanyang kaharian. Subalit yung mga patay, bagamat buhay, ay hindi nila makikita ng mukhaan ang Panginoong Yesus sa langit. Subalit, kaya nga po kami pinapadala dito sa mga ganito mga palengke ng Panginoon upang ang mga tao ay nais maligtas ng Panginoon. At paano maliligtas ang tao? Kailangan niyang pagsisiyan ang kanyang mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas niya. Kaya pag uwi mo sa bahay, kapatid, gawin mo muna yun. Huwag mo hayaan maging patay ka sa paningin ng Diyos. Kawawa ang taong patay, bagamat buhay, sapagkat hindi niya makikita ng mukhaan ang Panginoon. Dumating man sa kanya ang kamatayan. Kaya nga, I hope and I pray yung aking pamangkin bago siya pumanaw
sa Saudi, siya po ay humingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan at tinanggap ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas siya. Amen, amen. At baka sakali siya pa ay naligtas sa mga huling araw o huling sandali ng buhay niya. Pero mga kapatid, huwag natin antayin yung ganun. Yung huling hininga, saka ka magsisisi sa kasalanan mo. Paano kung wala ka ng biglahan ang pagpanaw mo sa mundong ito? Paano kung wala ka ng pagkakataon humingi ng tawad sa mga kasalanan mo? At hindi ka na makahingi ng tawad sa Panginoon, saan kaya pupunta ang kaluluwa mo? Sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Kapatid, kung ikaw ay namumuhay pa sa pagsuway at sa kasalanan mo hanggang ngayon, kapatid, patay ka sa paningin ng Diyos. At pagkatapos, pag namatay ka pa, yung kaluluwa mo, pupunta pa sa hell. Mga kapatid, lahat naman tayo nagkakasala. Ako po nagkakasala. Kayo po nagkakasala. Ang tangi lang nais ng Panginoon, humingi tayo ng tawad. Huwag tayo magmataas sa Panginoon. Huwag nating isipin na matuwid ka sa paningin ng Diyos. Sapagkat ang Bible mismo nagsasabi, kung sinasabi ng tao na siya hindi nagkakasala, siya ay sinungaling. So ano nakakahiya kung tayo hihingi ng tawad sa ating mga kasalanan? Kung lahat naman tayo nagkakasala, hindi po ba walang nakakahiya kung ikaw ay hihingi ng tawad sa Panginoon? At lahat naman tayo patatawarin ng Diyos. Lahat po tayo nais ng Diyos patawarin sa ating mga pagsuway, sa ating mga kasalanan. Subalit, dapat mo pong gawin habang ikaw ay malakas pa. Huwag mong antayin na nandun ka na sa huling hininga ng buhay mo bago ka humingi ng tawad sa mga kasalanan mo. Paano kung wala ka ng chance na humingi pa ng tawad? Saan kaya papunta ang kaluluwa mo? Ang sabi ng salita ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan pisikal, kamatayan espiritual. Pupunta tayo sa hell. Huwag po tayo nagpapapaniwala sa mga artista na kung maka-advise ay wagas. Nakala mo ba alam nila ang salita ng Diyos? Kapatid, doon tayo makinig sa mga nangangaral na pinapadala ng Panginoon. Kagaya po ngayon, sapagkat kami po ay pinapadala ng Panginoon. Hindi po kami sa dahil sa gusto namin. Kung ako po masusunod, ayaw ko na pong bumalik-balik sa inyong harapan. Subalit ang Panginoon ang nag-uutos sa akin at sa iba pang mga kasamahan ko na ipangaral ang mabuting balita. Sapagkat ang Panginoon ay malapit na rin bumalik. Kung hindi po kayo naniniwala, nasa inyo po yun. Nasa inyo po yun. Noong nagnaraang Sunday sa church, meron nag-prophecy doon at ang Panginoon nagsasabi, darating na ang aking anak. Ang ama nagsasabi, darating na ang aking anak. Magsipaghanda kayo.
Mga kapatid, kaya ko po ito binabanggit sa inyo. Magmula sa church hanggang sa palengke, binabanggit ko sa inyo. Nais ipasabi ng Panginoon, babalik na si Jesus. Sa pagbabalik ni Jesus sa tinatawag na the rapture of the church, tayo po ba makakasama? Maisasama ng Panginoon sa kanyang kaharian o may iwan tayo dito sa lupa ng 7 taon na pagdurusa? Kapatid, nasa iyo ang pagpili. Kung ako sa inyo, ako po ay nakahanda na. Ewan ko lang po sa inyo. Kapatid, kung binabali wala na salita ng Diyos, ang diablo ay tuwang-tuwa sa iyo. Sapagkat ang nais ng diablo, ang tao ay baliwalain ang salita ng Diyos. Sapagkat nais ng diablo, lahat tayo mapunta sa hell, lahat tayo maging miserable ang buhay natin. Kapatid, huwag tayong papayag, sapagkat ang Diyos ang lumikha sa atin at dapat doon tayo pupunta sa kaharian ng Diyos, hindi sa kaparusahan kasama ng diablo. Subalit mga kapatid, marami mga tao binabaliwala ang salita ng Diyos. Kapatid, huwag niyo pong babaliwalain ang salita ng Diyos. Baliwalain niyo na ang salita ng tao, huwag lang ang salita ng Diyos. Sapagkat walang nagmamalaki sa Diyos ang pumapasok sa kaharian ng Diyos. Kagaya ng magnanakaw na kasama na ipako ni Jesus, yung isa nagmataas, ang sabi ng isa, Panginoon, kung ikaw ay tunay na Diyos, iligtas mo sarili mo at kami. Subalit sabi ng isang mapagpakumbaba, bakit ka ganyan? Kung tayo ay dapat lang mamatay dahil sa ating kasalanan, tama lang na tayo parusahan. Subalit siya, ang tinutukoy niya ay si Jesus, ay namatay ng walang kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian, alalahanin mo ako. Anong sabi ni Jesus? Ngayon din, isasama kita sa aking kaharian. Nung si Jesus ay namatay, kasama niya ang kaluluwa nung taong nagsisi sa kanyang mga kasalanan, yung taong nagpakumbaba. Samantala yung isa nagmataas, pumunta sa hell. Samantalang yung nagpakumbaba, pumunta kasama ni Jesus sa heaven. Dalawang klase lang ng tao. Ang tao nagmamataas sa Diyos, ibinabagsak ng Diyos, o yung taong nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at kanyang itinataas at isinasama sa kanyang kaharian. Saan ka doon, kapatid? Nasa iyo ang pagpili. Kung pinipili mo na lumayo sa Diyos, hindi ka pipilitin ng Diyos. Gusto mo yun. Nasa desisyon ng tao kung siya'y papasok sa langit o hindi siya papasok doon. Sapagkat nasa atin ang pagpili, nasa atin yung pagpapakumbaba. Walang pipilit sa iyo, kapatid. Kung nais mo mapunta sa hell, desisyon mo yun, kapatid. Walang pipilit sa iyo, walang pipigil sa iyo, sapagkat desisyon mo yun. Kaya marami nasa hell ngayon, nagsisisi.
humihingi ng second chance sa Panginoon. Ang sabi nila, gusto pa namin mabuhay muli upang kami makahingi ng tawad sa iyo. At tanggapin ka namin, subalit sinasabi ng Panginoon, it's too late. Maraming mga tao ganun palagi. Laging nasa huli. Paano kung hindi mo masumpungan yung huli na makapagsisi ka pa sa kasalanan mo at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo? Paano kung wala ka ng chance? Mga kapatid, ang diablo dinidistract tayo. Ang diablo ayaw niyang maligtas ang tao. Ayaw ng diablo maligtas ka, kapatid. Hindi po. Salamat na lang po. Bigay na lang po sa inyo. Mga kapatid, ang Panginoon, mahal tayo. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Efeso 2:2, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Sino po yun? Si Satanas. Ang sabi ng salita ng Diyos, sinusunod ninyo noon si Satanas at ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Yung po ay si Satanas. Mga kapatid, huwag nating sundin si Satanas sa buhay natin. Kawawa ka. Si Satanas ang espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Kapatid, kung ayaw na magpasakop sa Diyos, si Satanas ang sasakop sa iyo. It is a choice. Nasa atin ang pagpili kung kanino tayo magpapasakop. Magpapasakop ka ba kay Jesus o sa diablo? Nasa atin ang pagpili, kapatid. Marami nakakalunod, mas pinipili magpasakop sa diablo kay Satanas. Kung sasabihin nyo sa akin, imposible yan, kapatid. Yung po ang totoo, kababasa ko lang. Ang sabi ng salita ng Diyos, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. Kung wala pa si Jesus, sa buhay mo ngayon, sinusunod mo pa rin ang diablo. Hindi mo alam yun. Kaya sinasabi sa iyo ngayon ng salita ng Diyos. At napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Ang diablo, ang espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Kapatid, kung wala pa si Jesus hanggang ngayon sa buhay mo, si Satanas ang sumasakop sa iyo. Dalawang bagay lang po yan, kapatid. Sino ang sumasakop sa buhay mo? Kanino ka nagpapasakop sa buhay mo? Sa Panginoon o sa diablo? Kung hindi si Jesus ang iyong tagapagligtas hanggang ngayon, kapatid, ang diablo ang sumasakop sa iyo. Subalit, kung ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo,
Magmula sa araw ngayon, si Jesus na ang sasakop sa buhay mo. Sinasabi ng tao, ayaw namin magpasakop sa dyablo. Subalit yung buhay natin ay nagdidiktahan, nagsasabi, ang dyablo ang sumasakop sa buhay natin. Sa paanong paraan? Hanggang ngayon, ay anong pagsisiyan ang mga kasalanan mo? Gusto mo nabubuhay sa kasalanan. Tapos, ayaw mo tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. Sino sa patingin mo ang sumasakop sa iyo? Hindi ba ang dyablo? Kaya nga ang salita ng Diyos, winawarningan tayo, huwag tayong magpasakop sa dyablo. Huwag natin sundin. Sabi nito, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundo nito. Kapag ikaw ay lumalakad sa kasalanan sa mundo nito, ang dyablo ang sinusunod mo, kapatid. Yung pang totoo. Kaya ang tao, minsan ayaw basahin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay salamin ng buhay natin. Kapatid, manalangin tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tingnan mo ang spiritual na katayuan mo. Ang sabi ng salita ng Diyos ang totoo. Tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. Si Pablo at ang iba pang mga apostol at mga Kristiyano noong panahon nila, sinabihan sila ni Pablo ang totoo. Tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. Nung tayo po wala pa kay Kristo, kung wala pa si Kristo sa buhay natin, tayo po ay lumalakad ayon sa takbo ng ating laman. Sapagkat yung ating mga espiritu ay patay, wala pang Holy Spirit, ang laman ang naghahari sa atin. Kapag tayo namumuhay sa kasalanan, tayo namumuhay sa laman, hindi sa Espiritu, at walang papasok sa kaharian ng Diyos na namumuhay sa laman, kundi sa Espiritu. At sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa isang likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopotan ng Diyos. So dito pinapakita ang Diyos na popot din. Kaya yung mga artistang nagmamalaki na nagsasabi, ang Diyos ay hindi napupot, sinungaling po sila. Ang gusto nila, mamumuhay sila sa kasalanan, at pagkatapos pag namatay, pupunta pa sa heaven. Walang ganon. Walang ganon, kapatid. Tayo po ay dapat mamuhay sa Espiritu, hindi sa laman. Walang papasok sa kaharian ng Diyos ang namumuhay sa laman. O ibig sabihin namumuhay sa kasalanan. Kung tayo po nagkakasala, tayo po ay magpakumbaba lamang sa Diyos, humingi ng tawad sa Diyos. Hindi po ba yung babaeng prostitute na lumapit kay Jesus, ang sabi ni Jesus, sino mang walang kasalanan ang unang bumato sa kanya, at pagkatapos walang bumato sa kanya. At sabi ni Jesus, ako rin, hindi kita hahatulan. Subalit,
huwag ka nang magkasala pa. Kapatid, ang Diyos ayaw tayong mabuhay sa kasalanan. Kaya ang Diyos ay tumatanggap kapag tayo po ay humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ako po mga kapatid, humihingi din ng tawad sa Panginoon sa oras na ako ay nagkakasala. Lahat po tayo nagkakasala. Lalo na kapag wala si Jesus. Kapag ang diablo ang namumuno sa atin, malamang sa hindi, oras-oras, nagkakasala ka. Kapatid, huwag kang mag-alala. Ang Diyos ay handang magpatawad sa iyo. Magpapakumbaba ka lamang sa kanyang harapan. Huwag natin hayaan kapotan tayo ng Diyos sapagkat sinasabi na sa iyo ng Diyos ang dapat mong gawin, subalit hindi ka nakikinig, ang tigas ng ulo mo, nagiging palalo ka pa sa harap ng Panginoon. Imbis na magpakumbaba ka, nagmamataas ka pa sa Diyos. Ngayon, pag napunta ka sa hell, ewan ko lang, kapatid, kung di ka magsisi, marami ngayon na sa hell, humihingi ng pagkakataon sa Panginoon, nabigyan pa sila ng pagkakataon mabuhay, subalit hindi na maaari. Kapag napunta na sa hell, hindi na makakaalis sa hell. Imagine mo yun, doon ka ang kaluluwa mo, marurusahan sa hell, sa buong eternity. Kapatid, kawawa naman tayo. Yung kaluluwa mo, hirap na sa buhay na ito. Pagkatapos sa kabilang buhay, yung totoong buhay natin sa kabilang buhay, magdurusa pa ang kaluluwa mo habang buhay. Nakikinig po ba tayo mga kapatid? Saan magkukunin ang habang buhay mo? Sa piling ni Jesus sa langit o sa piling ni Satanas sa hell? Nasa atin ang pagpili. Kaya nga kami pinapadala ng Panginoon upang sabihin sa inyo ang sikreto. Ang tanging mong gagawin ay magpakumbaba sa Diyos. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Hihingi mo ng tawad ang lahat ng mga kasalanan mo. Kapatid, ang Panginoon ay handang magpatawad sa iyo. Alam ng Diyos, tayong lahat nagkasala, simula na magkasala sa Eva at si Adan, ang lahat ng tao naging makasalanan. Ako at kayo, tayong lahat nagkasala sa Panginoon. Subalit, ang pagkakaiba natin, ako po ay nagpapakumbaba sa Diyos. Humihingi ng tawad sa Diyos sa mga kasalanan ko sa Diyos. Kapatid, yun lang. Yun lang ang gagawin mo, magpakumbaba. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang nagmamataas sa Diyos ay kanyang ibinababa, kanyang ibinabagsak. Subalit ang nagpapakumbaba sa Diyos ay kanyang itinataas at pinapatawad. Kapatid, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Tayo po ay likha lamang ng Diyos.
Ang nais ng Diyos, makapiling niya tayo sa langit habang buhay. Subalit ikaw ang umaayaw sa Kanya. Nagmamatigas ka, nagpapalalo ka. Gusto mo mabuhay sa kasalanan. Tapos gusto mo, pag namatay ka, pupunta ka sa langit. Kapatid, walang ganon. Yan po ay malaking kasinungalingan ng dyablo. Kapag namumuhay tayo sa kasalanan, hindi tayo sa langit papasok. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan espiritual, pupunta tayo sa hell. Kaya mga kapatid, pag-uwi mo sa bahay ngayon, bago ka magluto, bago ka maglaba, anuman gagawin mo sa bahay, papasok ka sa trabaho, papasok ka sa school, meron ka mga transaksyon. Kapatid, mag-pray ka muna. Humingi ka muna ng tawad sa lahat ng kasalanan mo. At tanggapin mo muna si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Baka hindi mo alam, ito na pala ang huling araw mo sa lupa, subalit hindi mo alam. Sapagkat wala nakakaalam sa atin kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Kaya maging matalino tayo. Habang tayo may pagkakataon, pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan. At tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon na kapagligtas natin. Yun lang ang gagawin mo, ayaw mo pang gawin. Kinatapamaran mo pa yung dalawang bagay na yun. Yun na nga lang makapagliligtas sa'yo. Tinatamad ka pa. Kapag ganyan tayo sa Panginoon, kapatid, ihanda mo sarili mo sa hell. Sapagkat ikaw na ang pumipili ng kalalagyan ng iyong kaluluwa. Without Jesus, without heaven. No Jesus, no heaven. Yung po ang totoo, mga kapatid. Sabi sa Efeso 2:4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Sabi ng salita ng Diyos, Efeso 2:4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Napakasagana ng kahabagan ng Diyos Ama at napakadakila ng pag-ibig ng Diyos Anak sa atin. Tayo'y pinuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Sino bang gonggong? Subalit napakasagana ng habag ng Diyos Ama at napakadakila ng pag-ibig ng Diyos Anak sa atin. Tayo'y pinuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway. Ang ibig sabihin nito, kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang Diyos ay kahabagan ka at ililigtas ka dahil kay Kristo Jesus. Naligtas na kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Tayo po ay naligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos Ama.
At dahil sa magandang loob ng Diyos Anak, ang Diyos Ama, pinatawad tayo nung tayo sumampalataya sa kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Yesus. Naligtas niya kayo dahil sa kanyang kagandang loob. Dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunod kasama niya sa kalangitan. Kapatid, yun po ang nais ng Diyos Ama sa atin, sa kanyang mga nilikha. Tayo po lahat na nilikha ng Diyos. Nais ng Diyos, makapiling tayo lahat sa kanyang kaharian sa langit. Kung tayo lahat ay sasampalataya sa kanyang bugtong na anak, makakapiling natin ang Ama sa kanyang kaharian sa langit. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Yesus. Kapag tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo, ang Panginoong Diyos Ama ay pagsasama ka sa kanyang kaharian sa langit. Mga kapatid, napakaganda ng langit. Napakaganda sa langit. Ang nais ng Diyos, ang langit ay nilikha ng Diyos para sa ating mga sumampalataya sa kanyang bugtong na anak. Para makapasok sa langit, kailangan sumampalataya sa Panginoong Yesus. Si Jesus ang susi para tayo makapasok sa langit. Si Jesus ang susi para tayo makapasok sa langit. Si Jesus ang susi para tayo makapasok sa langit. Wala na pong iba. Hindi si Muhammad, hindi si Allah, hindi si San Pablo, hindi si San Pedro, hindi si Maria, hindi si Pope, hindi si Archbishop, hindi si Bishop, hindi si Pastor, hindi si Father, hindi si Sister. Si Jesus Christ, siya lamang ang tagapagligtas, wala na pong iba. Kapatid, walang pinako sa krus para ikaw ay tumusin sa kasalanan mo. Wala. Si Jesus Christ lamang. At si Jesus, ang Diyos na buwaba sa lupa. Siya lang ang walang kasalanan. At siya lang ang naging makasalanan dahil kinuha ang lahat ng ating mga kasalanan. Hindi pa pwede ang tagapagligtas ang tao na kagaya natin. Walang taong tagapagligtas. Ang mga saints, sila po lahat ay tao lang na niligtas ni Jesus. Hindi po sila ang tagapagligtas. Ang lahat na nangangaral na meron ibang tagapagligtas bukod kay Jesus Christ, parurusahan sila ng Diyos sa hell. Walang ibang tagapagligtas, mga kapatid. Kung hanggang ngayon, sumapit ka na sa katandaan at meron ka pang ibang tagapagligtas na alam, kapatid, pigilan mo na yan kaangalan na yan. Isa lang ang tagapagligtas. At lahat na nagtuturo na meron pang tagapagligtas, parurusahan ng Diyos sa hell. Kaya kung ikaw ay mangangaral man lang,
Huwag kang mangangaral ng ibang pangalan sapagkat parurusahan ka ng Diyos. Isa lang dapat pinapangaral, ang pangalan ng Panginoong Yesus. Wala nang iba. Kaya kapag tayo mayroon pang alam na tagapagligtas, hindi si Jesus, kapatid, hindi lang mo ang pangalan mong yan. Isa lang ang totoong tagapagligtas, si Jesus Christ lamang. Kaya yung mga apostol, si Jesus ang sinasabi nilang tagapagligtas. Tapos tayo ngayon, makikinig sa mga taong walang alam. At sasabihin nila, ang tagapagligtas hindi si Jesus Christ, lahat sila mananagutin ng Panginoon. Ang sabi ng Efeso 2:6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Sino pinabanggit ni Pablo dito? Si Jesus Christ. Tapos ikaw, hindi alam ka ibang tagapagligtas. Kapatid, tigilan mo yan. Nagsasayang ka lang ng oras mo, nagsasayang ka lang ng panahon mo, nagsasayang ka lang ng pananalapi mo. Isa lang tagapagligtas, si Jesus Christ. Kung hanggang ngayon, hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, kawawa ka, kapatid. Kawawa ka. Ang hell ay naghahantay sa iyo. Sapagkat hindi maaaring ang Panginoon lagi kang palalaglasin sa iyong kahangalan. Sapagkat ang Panginoon may tinaktang araw para tayong lahat ay haharap sa kanyang hukuman. At pagdating natin doon sa langit, pag namatay tayo, hindi sasabihin ng Panginoon, anong religion mo sa lupa, ikaw ba ay Sabatista, ikaw ba ay born again, ikaw ba ay Catholic, ikaw ba ay INC, ikaw ba ay saksi. Kapatid, walang ganun sa langit. Pagdating natin sa langit, bubuksan ng Panginoon yung aklat ng buhay. Pag wala ang pangalan mo doon, sasabihin ng Panginoon, umalis ka sa ating harapan, doon ka, dagat-dagat ang apoy ng impyerno. Para masulat ang pangalan mo doon sa langit, sa lupa, pagsisihan mo mga kasalanan mo, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Para masulat pangalan mo doon, kapatid, makinig ka. Yun ang gate pass mo para makapasok sa langit. Yung nakasulat pangalan mo sa aklat ng buhay. At mangyayari lamang yun kung dito sa lupa pinagsisihan mo ang lahat ng kasalanan mo at tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Doon masusulat ang pangalan mo. Dapat, kapatid, siguraduhin mo muna nakasulat ang pangalan mo doon sa aklat ng buhay, dahil kung hindi, nanganganib ka, kapatid. Nanganganib ka. Paano kung dumating sa iyo ang kamatayan, wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Sa hell ka pupunta. Sa hell ang punta ng kaluluwa mo. At sa hell ka habang buhay. Wala nang kamatayan sa hell. Yung kaluluwa mong hindi namamatay, magsasuffer doon habang panahon. Kapatid, hindi ba kawawa ka naman? Ayaw natin doon. Subalit hindi naman natin sinusunod ang Panginoon. Ang requirement lang ng Panginoon sa iyo, magpakumbaba ka, humingi ka ng tawad sa lahat ng kasalanan mo. Tanggapin mo lang si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. Ayaw mo pang gawin. Anong gagawin ng Panginoon sa iyo?
Ginawa niya ito, Efeso 2:7, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay may pakita niya ang di masukat na kagandang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mga kapatid, dahil sa Panginoong Jesus, kaya tayo maliligtas. Dahil kay Jesus, kaya tayo maliligtas, kapatid. Walang iba. Walang iba. Tigilan na natin ang ating kahangalan na merong ibang alam na tagapagligtas. It is only Jesus Christ. Kung hanggang ngayon, hindi pa rin si Jesus, hindi mo pa rin tinatanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. Kapatid, lumalakad ka sa kahangalan, lumalakad ka sa daya ng dyablo, tuwang-tuwa sa iyo ang dyablo. Tuwang-tuwa sa iyo ang dyablo. Sapagkat alam ng dyablo, isang araw pag namatay ka, kukunin niya ang kaluluwa mo at parurusahan sa hell. Hindi ba, kapatid? Napakakawawa naman natin. Hinayaan mo ang sarili mo dito sa lupa, mabuhay sa kaguluhan. Pagdating sa kabilang buhay, mamumuhay ka pa sa kaparusahan. Hindi ba napakalaking kahangalan yung bagay na ganon? Samantalang pwede mo namang iligtas ang kaluluwa mo. Ang tanging mo lang gagawin, humihin ng kapatawaran sa mga kasalanan mo at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. Yun lang ang gagawin mo. Kapatid, yun lang ang gagawin mo para ikaw maligtas. Kung hindi ka makasunod mamaya sa panalangin, sa bahay, panalangin ka galing sa puso. Hindi mo kailangan ng mga prayer booklet. Yung galing sa puso, ang dinidinig ng Panginoon. Ang sabi sa Efeso 2:8, sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos Ama, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At ito'y kaloob ng Diyos Ama at hindi mula sa inyong sarili. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos Ama, o by the grace of God, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, at ito'y kaloob ng Diyos Ama at hindi mula sa inyong sarili. Kapatid, hindi tayo maliligtas dahil ikaw ay napakabuting tao na lahat ng mga charitable na institusyon ay binigyan mo ng malalaking halaga. Kapatid, hindi yan magliligtas sa iyo. Useless yan, kapatid. Pero maganda yung ginawa mo. Subalit, bago mo gawin yun, kailangan mo munang sampalatayanan si Jesus upang yung ginagawa mong mabuti ay magkaroon ng saysay sa paningin ng Diyos Ama. Hindi bubunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Mga kapatid, ang tao kasi, iniisip ng tao, gagawa ako ng mabuti at doon ako maliligtas. Kapatid, yan po ay kahangalan. Wala pong ganyan. Ang kaligtasan natin dahil sa kagandang loob ng Diyos by the grace of God through faith in Jesus Christ. Grace of God. Dahil
Nahatak sa atin ng Diyos kaya tayo naligtas. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak at tayo sumampalataya sa kanyang bugtong na anak. Yun ang nagligtas sa atin. Hindi dahil ikaw ay gumawa ng mabuti sa kapwa. Hindi po yun. Hindi po yun. Kaya nga yung mga Pariseo nung panahon ni Jesus, sinabi ni Jesus, kayong mga mapagpaimbabaw sapagkat akala nila dahil tumutulong sila sa kapwa, yun ang magliligtas sa kanila. Kapatid, walang ganon. Walang ganon. Ang kaligtasan natin ay si Jesus. Ang kaligtasan natin ay dahil sa biyaya ng Diyos. It is by the grace of God. Kaya sabi ni Pablo, wala may pagmamalaki ang sino man. Kasi kung ang kaligtasan natin dahil sa ating mga ginawang mabuti, eh di ang mga tao ngayon sasabihin, ako marami kong ginawang mabuti sa Diyos. Kaya ako pupunta sa langit. Walang ganon, kapatid. Yan po ay kahangalan sa Diyos. Kaya tayo naligtas dahil sumampalataya tayo sa Panginoong Yesus. Yun lang po yun. Wala nang iba. Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo'y naligtas nung tayo ay sumampalataya sa Panginoong Yesus. Si Jesus ang tagapagligtas. Kaya tayo maliligtas dahil tayo sumampalataya kay Jesus. Wala na pong iba. Wala nang iba. Kaya walang may pagmamalaki ang sino man. Halimbawa, iniisip ko, ikaw ay milyonaryo, nag-donate ka ng mga milyon-milyon sa mga charitable works, kapatid, walang saysay yan. Walang saysay. Hindi ka pa rin maliligtas ng mga mabubuting gawa mo na yan. Ang tangi mong dapat gawin, sumampalataya muna sa Panginoong Jesucristo. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pagiging pagpaisa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha na tayo para sa mabubuting gawa na hinihanda niya o una pa man upang gawin natin. Ngayon, pag ikaw ay naligtas na dahil tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo at nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, kapatid, yung paggawa mo ng mabuti, ang kasunod nun ay yung gagawa mo ng mabuti sa kapwa. Una, maliligtas ka muna dahil sa pananampalataya mo kay Jesus at pagkatapos nun, saka ka gagawa ng mabuti. Ibig sabihin, yung mabubuting gawa ay bunga lang ng ginawang pagliligtas sa iyo ng Panginoon. Ikaw ay naligtas, kaya ka gumawa ng mabuti. Hindi ka gumawa ng mabuti upang maligtas.